Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yung po mga naka-highlight dyan, yun po yung ating mga tatayuan at pananampalatayaan. Of course, sabi nga ni Pastor kanina, thank you so much again, Pastor James. So, okay na po tayo doon. Amen. Hindi nyo po alam sa biyaya ng Panginoon, thank God pa rin. Totoo po ang biyaya. But anyway, going back, nung actually, I think parang darling, parang December or November na yun eh. Kasi syempre ako, I am so excited. Actually, may una siyang sinabi na word. Siyempre, ako naman, I started to read the word in all translations. Yung una, yung John 10:10. So, I was thinking, akala, kasi nasabi lang sa akin ni Pastor na, maganda yung translation ng second part ng John 10:10, yung I came, di ba, the devil came, yung isa, tapos yung isa, yung I came to give you life in abundance to the full. So, I started to meditate na sana doon. Wala naman problema doon. But anyway, hindi naman ako panguna, nagtatanong naman din ako talaga. Tama nga ni Pastor. Nagtatanong naman talaga ako sa kanya. So this is really His word. What the word that we adopted last year, okay, even the Revaya and the other words, hindi naman po yan for that year lang. So tuloy-tuloy po yan. And let me just remind you, paano natin nakuha yung ating word last year. Remember, it was given to Pastor June at alam niyang for Pastor James yon. So he is a very, Pastor is still in a work of progress, progressive ang Panginoon, and we are all standing in faith. And this came, nung isang araw nga sabi niya, sabi ko, Daddy, do we have a word for the year? Sabi ko sa kanya, meron na ba? Sabi niya, kasi nakita ko tong yan. So we started na, na kami dalawa, nag-usap na kami about that. And so pag-usap pa lang namin noon, sinend ko nga agad sa mga prayer warriors, some faith angels na, ay grabe, nakaka-excite naman yung salita ni Lord for the year, okay? Tapos sabi nga si Joanne ever yan, paano na, di ba, hindi makantay? Hindi, kasi na-bless na ako by that's one thing about Pastor James, no? Allow me if I can cry. But anyway, despite of what went through beginning 2023, pa yan third part of 2023, and then the whole of 2024, and then tapos na yan in Jesus' name. Pero sabihin ko sa inyo na hindi siya na out of the word, na mas lalo pa nga siyang naging enlightened. So I was amazed talaga ang Panginoon talaga sobrang biyaya ng Panginoon. And really, it's not because although meron pong mga dumaan ng mga times na hindi ko lang sabihin, baka naman maano kayo sa akin. Pero syempre, as human as we are, minsan sabihin ko kay Pastor, kasi sabihin ko, darling, akyat ka, kailangan ka doon. Tapos sabihin ko sa kanya, but in anyway, we are looking forward to a best testimony ni Pastor. He's a work in progress. And of course, isa pa sa pinanghawakan natin, that all things are working together for our good. And God is a God of turnaround. Amen. And yung salita, if you happen to watch Pastor Jun yung GDT, by the way, yung ating midweek service, sabi niya, there is hope in Jesus. Palaging may pag-asa. So it fuels our faith. Now going back dito sa word ni Lord sa atin, in verse 1, 2 Samuel 9, sabi ni David, ito po yung instance kasi na si David ay nasa trono na siya, and I think this time, mga 20 years na siya nakaupo sa trono, tapos na yung mga laban-laban Kaya biglang naisip ni David, sabi niya, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Yung sinasabi ni Pastor kanina, gustong pakitaan ni David ng kabutihan ang natitirang, hindi naman niya alam na may anak Okay? Gusto niya lang, sabi niya nga, house of Saul Hindi Jonathan, kasi wala siyang alam. Kasi ang anak na lalaki ni Saul namatay na po kasi si Ishbosheth yung huli. Ishbosheth talaga, no? Hindi. Si Saul at si Jonathan namatay po yan sa battle. At alam natin gaano ka-grieve si Haring David. Sobra si David sa pagrespeto kay Haring Saul. Okay? Pero at this point in time, he was reminded, naalala niya, may covenant ako kay Jonathan. Si Jonathan yung anak ni David na best friend anak ni Saul na best friend ni David. So truly, sabi nga ni Pastor, characters in this story is David, Jonathan, and Mephibosheth. Anyway, teka muna. Ayan, I'm getting ahead of myself. So sabi niya, nagtanong siya, meron pa bang natitirang kamag-anak si Saul? Hindi siya nagsabing, gusto kong ipapatay.
Para ipapatay ko, para mailigpit, para hindi maging sa trono. Di ba ganyan naman nangyayari sa mga royal empires? Inuubos ang mga lahi kasi threat sa monarchical. Di ba? In a way, nangyayari ngayon naman, di ba? Mga magkakamag-anak na nga yung nakaupo doon. Yung ate mo, senador, yung kuya, congressman. But anyway, kung maayos naman, walang problema sa ganon. Pero dito, at this point in time, so talagang siguro mga tauhan ni David nagtataka, bakit nagpapahanap? Bakit of all people, kaanak pa ni Saul? Bakit? At alam niyo po ba ang story? Si Saul po gusto siyang patayin, si David. But Jonathan, thank God for Jonathan, alam ni Jonathan si David ang susunod na hari. That's why si Jonathan, di naman siya nagpresenta eh. Siya ang anak normally, di ba? But anyway, verse 2, and there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. Maziba. So, siyempre, alam mo hari yan eh. O nagpapahanap ng hari, hanapin nyo, sino, may kamag-anak pa ba? So, natagpuan si Ziba. Nandito po si Ziba, siya ay alipin dati ni Saul. Nagtrabaho dati kay Saul. Sabi niya, pinatawag si Ziba, verse 3. And the king said, ayun, verse 2, are you Ziba? Ikaw ba si Ziba? Opo, ako po, sabi ni Ziba. Alam nyo noon, pag pinatawag ng hari, hindi ka pupunta. Okay? Verse 3, and the king said, is there not yet any? So walang alam si David. Of the house of Saul. Meron pa bang kamag-anak si Saul para mapakitaan ko ng kabutihan? Okay? And Ziba said unto the king, si Jonathan po may anak, which is lame. Pero this is very important. Pwede naman din na sinabi, pero ganun dinescribe si yung anak ni Jonathan. What is lame? Pilay, hindi makalakad na. Tama. Lame on his feet. Verse 4. And the king said unto him, where is he? So siguro nagulat si David, hindi niya alam may anak si Jonathan. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Huwag kayong mag-alala, sasabihin ko. Nasaan ika? And Ziba said unto the king, behold, nandun po siya sa bahay ni Makir. Mga importante yan. Anak ni Amiel na nasa Lodebar. Okay, alam mo sa hari walang imposible. Kasi sa Diyos walang imposible. David here is a picture of God the Father. Okay? So pinapahanap ka. Amen? Sabi, and the king David sent and fetched him, pinasundo, out of the house of Makir, the son of Amiel, from Lodebar. So, nung humarap na si ang haba naman talaga, di ba natin, Mephi na lang, Mephibosheth, anak ni Jonathan, anak ni Saul. So, apo. Nung nakaharap na siya, syempre, anong gagawin mo? Nasa harap ka ng hari. Kahit nga yung mga hapon, di ba? Bow. Nagpatiluhod siya. Dahil dalawang bagay. Hari yan, pangalawa, natatakot siya. Bakit? Bakit kay papatawag ng hari? Ang lolo mo kaaway na mortal. Amen? Kaya takot na takot si Mephibosheth. So, sabi ni David, Mephibosheth, behold, sabi niya, opo, ako po yung inyong alipin. And David said unto him, ito yung isa nating line, fear not. Bakit? Natatakot nga. Kasi ang isip nila, papapatay ako ng hari. Kasi tatay ko, lolo ko gusto siyang patayin. At walang alam si Mephibosheth sa covenant, sa pakikipagkaibigan nung tatay niya at ni David. Tayo din minsan ganun, di ba, Cecil? Halimbawa, no, may kumpare pala yung tatay mo, hindi mo alam. Wow! Pwede naman yung terlits, no? Bigla may dadating, no? Gusto kang gawin ng kabutihan? Hindi mo alam? Kaibigan ako ng tatay mo, hindi mo alam? So walang alam si Mephibosheth, kaya takot siya. So David told him, fear not. So God is telling you today, fear not. Beginning this year, up until sunduin tayo ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? May dahilan. Hindi naman sinabi hindi lang eh. May sinasabi ng Panginoon yan, all throughout the Bible, fear not. Do not fear. Sabi nga ni Brother Nestor kanina, sa totoo lang, kung nandun tayo sa lugar na yon, no? Mga bombahan ba meron? Naririnig, naririnig. Biyaya ng Panginoon at proteksyon ng Panginoon. Pero nakakatakot sa natural. O, di ba? Well, thank God. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Bakit? Sapagkat kasama natin siya. At saka, palaging gusto ng Diyos sa atin, mabuti. Amen? So sabi niya, huwag ka matakot. So that's one word. Okay? Lagi niyang ginagamit, huwag ka matakot. So that's one word. Tapos sabi diyan, gusto ko yung sinabi niya, sumunod. I will surely
Sabi natin, surely. Ano ibig sabihin ng surely? Wow, ang lalim naman. Parang kanta yung Terlits, Pastor, walang pag-alinlangan. Walang duda. Surely, Terlits, ha? Ayan. Joke lang to, Terlits. Baka mamaya. Surely, I will surely show you kindness. Yan. Huwag ka matakot kasi kabutihan lang papakita ko sa'yo. And thank God, hindi sinabi kasi mabait ka. Hindi nga siya kilala ni David eh. Alam niyo ba kasi ang sidelights, ganito yan. Si Mephibosheth, 5 years old, nung napatay si Saul at si Jonathan sa digmaan. At si David ang alam nilang susunod na hari. Kaya si Mephibosheth, dala ng yaya, 5 years old. Takbo na tayo, parating na si Haring David, lagot tayong lahat. Uubusin tayo. Nalaglag si Mephibosheth. Hanapin natin yung yaya. Kaya he was lame at his feet. Hindi alam ni David. Kasi si David, nung si Jonathan ay nag-asawa at nag-anak, si David nagtatago kay Saul. Wala siyang alam. Basta alam niya si Jonathan, may covenant sila. Umiyak si David nung nalaman niyang napatay si Saul at si Jonathan. Sobra silang friendship. Okay? So, walang alam si Mephibosheth. Kaya nung pagpunta, nung pinatawag, baka nung pinatawag pa lang siya sa bahay, ayoko, naku, katapusan ko na. Tatakot ako sa hari. Walang gagawin mabuti. Ayan. So, this is very good point. When you feel that God is angry with you, when you think that God is doing, naku, galitan Diyos sa akin, may nagawa ako. Ang totoo, may nagawa ka, pero hindi totoong galitan Diyos sa'yo. Kaya nangangatal. Tama ba yon? Nangangatal siya sa takot. Okay? Sabi niya, surely. Sabi ni Pastor James, I like that, when we were talking about this, sabi niya, parang blank check. Sino dito gusto ng blank check? Ipapalit na ba? Siyempre, di ba? Hindi yun. Ibig sabihin ng blank check, ikaw maglalagay. Wow! Surely! Hari kausap mo. Diyos ang nagsasabi sa'yo. Kaya ba ng Diyos? Kaya ba ng Diyos? Kayang-kaya. Wow! Surely. Kaya yun sabi niya, huwag ka matakot. Surely. Gusto lang kitang gawan ng kabutihan. O sino naman ang tatanggi doon? Siguro kung sinabi niya, surely, gagawan kita ng kasamaan. Yung lolo mo, ilang beses ako pinagtangkaan. Ikaw pala, hindi nga niya alam. Alam niyo, yung Lodebar, isang lugar po iyon na malayo. Kasi di ba gano'n naman, pagka ayaw mo na magpakita sa society, kasi ayaw niya nang malaman, papahabol eh. Kaya nga nakapag-anak pa itong si Mephibosheth na buhay. Pero namuhay sa kasalatan, sa kahirapan. Dating apo ng hari, Di ba ngayon, di naman really it's the case. Di ba, yung mga ex-presidents natin, yung pamilya niyan, taken care of yan. Pero ibang nangyari kay Mephibosheth because of fear. So huwag ka matakot. Kapatid, sa katabi mo, huwag ka matakot. Gagawan ka ng kabutihan ng Diyos. Ang gusto lang gawin ng Diyos sa'yo, mabuti. Wow! Pero, yon sinabi, hindi dahil lumpo ka, nakakaawa ka naman eh. Kaya kita gagawa ng mabuti. Kaya kita, hindi. For Jonathan, your father's sake. So, di ba parang, anong connect? Dahil sa covenant. So, that's how David honors the covenant. Again, David here is like God. Jonathan is the Lord Jesus. And we are the Mephibosheth. Tayo ang recipient. David and Jonathan, Father God and Jesus, sila may covenant. Di ba si Abraham pinatulog? We are the children of Abraham. That's how important to know. Kaya hindi ka covenant breaker. Di naman ikaw ang ka-covenant eh. Naging ka-covenant tayo because we received the one, the Lord Jesus. So, ganun din si Mephibosheth. Kaya ikaw, wag na tayo Lord, bakit mo naman ako ginagawa ng kabutihan? Lord, ba't ang bait-bait mo naman sa akin? Huwag ka na magtanong. Because of Jesus, God is blessing you today. Because of Jesus, God is healing you today. Because of Jesus. For the sake of Jesus. Di ba sa natural minsan ganyan tayo? Natin, naku, kung di ko lang yung nanay mo eh. Kung di ko lang friendship yung tatay mo.
Kung ikaw lang, di kita bibigyan. Para si Ate Juby yun, Kung ikaw lang, di kita bibigyan. Kaya lang yung nanay mo mabait sa akin. Mga ganon. Wow! Oh, gagalit ka pa ba nun? Tatanggihan mo pa ba yon? For Jonathan, your father's sake. And then, ito na. Ito pa maganda. So that's the main number 1 point. Can you show the first point? Fear not. Pangalawa, sure kindness. Sigurado walang ano dito, if and but, wala rin kondisyon. Paano kung ano, wag na tayo magaganong kay Lord. Lord, paano kung gumanito ako? Paano kung nagawa ko to? It's not about you. It's about Him. So, okay? Unlimited. Yan. Anything, yun yung ibig sabihin ng sure kindness. Anything that is good for Mephibosheth. Kaya, surely, ganon din si Lord sa atin. Lahat ng makakabuti sa atin. Gusto ng Diyos yun. Si David, like God, most ready, able, and willing to do it for Him. Amen? So, si David ang nag-initiate. Walang nga, nananahimik si Mephibosheth Ang Diyos din ang nag-initiate, for God so loved the world. We are not the initiator in the new covenant. Ano tayo? Nagre-respond lang. Ang Diyos ang nauuna. Amen? And then, okay, siya ang initiator, pinahanap siya, pinasundo. So make sure na makita ka ni Lord, papasundo ka ng Panginoon. Isn't it good? Hoy, pinapasundo ka kasi meron daw bigayan doon. O sasabihin po, sila lang magdala dito. Ay. Di ba maganda yun? Yung nagkaraan yung mga ayuda ng Pasko, no? O, Christy, gumaling ka in Jesus' name. Amen? Wala si Christy kayo kasi nandun sinabi niyo the other day, sabi niya Amen? Surely is the word that David knows very well in Psalm 23 verse 6. Surely. Kaya alam ni David kaya sinabi niya, goodness and mercy. Sino gusto dito? All the days of your life. Ibig sabihin habang nandito tayo sa mundo, 2 lugar yan all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam na alam ni David yung sinasabi niya kay Mephibosheth. And that is because of the covenant. Again, so ang nangyari, sige, for Jonathan's sake, nandun na pala tayo. David is honoring his covenant with Jonathan, yung tatay ni Mephibosheth. It is not because of Mephibosheth, it's because of Jonathan. Hindi siya ang ka-covenant. Okay? Now, anyway, dito na muna tayo. And verse 8 lang, daan. Ayun, so the third thing is, I will restore to you. Wow! Sino kailangan ng restoration? Maraming nawala sa'yo. Kaya bang ibalik ng Diyos yan? Hindi lang kaya, much more. Is it so exciting? Ba talaga si Lord Receive it, receive it. Restoration is for you. I say restoration is for you. Of whatever kind. Of whatever kind. Okay? I will restore to you. Diba sabi, all the land of... Hala, Terlitz, meron palang pinamanang kalupaan. Di ba sobrang... Kaya itong naging reaction. But anyway, tapos ito pa pinakamaganda, yung pang-apat. You shall eat bread at my table continually. Ano yan? Provision. Ayaw ng Diyos nagkukulang ka magpakailan-kailan pa man. Hindi lang yung pagkain sa mesa. Pero hello, what is on the king's table? Mga nag-isto-istori dyan ng mga charcuterie. Di ba? Talaga naman ang pamilyang Pilipino talaga, no, Michelle? Kailangan masaya ang hapagkainan. Kami masaya naman kami. But anyway, di ba? Kaya hindi ka siya 500. Huwag ka na, okay? But anyway, inaway. Hindi. Di ba? That's very, very abundance. Kaya nga, di ba ngayon, sabihin nyo, meron pa kayo naiwan sa rep nyo, no? Iniinit na lang. Well, that's good. Walang masama doon. How much more the king's table? Tama ba sabihin ko? Sa king's table, walang pangat. Ano yung pangat? Pangatlong araw na. Wala namang masama doon. Starlets, okay yan di ba? Pero sa king's table, walang pangat. Lahat doon, no, di ba? Lahat doon, ngayon lang to, iba na mamayang gabi.
Ano pa at syempre, alam nyo, imagine, kaya ako gusto ko nanonood, Sir Alex, gusto ko nanonood ng mga monarchy, no? Yung mga story ng mga hari, reyna, tapos yung binibihisan pa sila, talaga. Tapos yung nasa table nila, di ba? Iba talaga yung nandoon. Yung mga fresh grapes, no? Tayo, not for everybody, pero minsan, nag-grapes lang tayo pag New Year, di ba? Buti ay mura-mura na ang grapes, thank God. Pero no, what is on the king's table? Tapos sabi, continually. Hindi yung pinatawag lang kita ngayon, kakain ka ngayon, tapos uwi ka na, bahala ka na. Amen? So that 4 points. Now, again, hindi alam ni Mephibosheth. We may look on the covenant ni David at ni Jonathan. Ano ba talaga yung covenant nila? In 1 Samuel 20 verse 14, ito na yung pinapangako ni Jonathan si David. How good a father Jonathan is. How good the Lord Jesus is. Remember, Jonathan is the Lord Jesus. Sila magka-covenant. Sabi niya, and you shall not only while yet I live, show me the kindness of the Lord that I die not. So, hindi porke nabubuhay lang ako, mabait ka sa akin, David, sabi niya. Verse 15, but also, sabi niya, you shall not cut off. Wow. Huwag mo puputulin. Isn't it amazing? The Lord Jesus telling the Father God, Ama, huwag mong puputulin ang kabutihan mo sa kanila, ha? Sa'yo, sa akin, sa lahat na tumanggap sa Kanya, huwag mong puputulin. The Lord Jesus pleaded. Actually, He gave His life. Amen? Huwag mong puputulin ang kabutihan mo from my house forever. So the Lord Jesus is telling on our behalf, Ama, wag mo, after He gave His life for you and for me, wag mo titigilan ang kabutihan niyang bahay nila Aldecoa, nila Esconde, Adanco, everything, Mendez, lahat, Reyes, di ko mabagit kasama ka, sabihin mo pangalan mo. Wag puputulin sa pamilya ko. Do not cut off your kindness. Kasi sa natural, wala naman akong ano dito. I just know somebody or other people. Di ba minsan may mga ganon na, ay, wala nang connect. Di na nag-connect. Kamag-anak, hindi na kumonekta, no, Lord? Hindi ikaw yon. Hindi na wala na. May ganyan po. Parang nakalimutan na lahat. Well, thank God, hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. Amen. Sabi niya, huwag mo kakalimutan. So wala si Mephibosheth pa noon. I don't know kung pinanganak na ba siya. Hindi naman sinabi na ng Bible. Okay, but anyway. So sabi niya, huwag mong kakalimutan. So yun ang covenant ni David and Jonathan. So that is the covenant of God and the Lord Jesus. At tayo ang Mephibosheth. Tayo ang beneficiary. Amen. So, ito po ay typology. Hindi lang po ito story ng Bible para, it's good, kakaingit naman si Mephibosheth. Hindi. It is a story actually of the Lord Jesus and the Father God and us. Covenant. Sabi natin covenant. We are the beneficiaries because we are in union with the Lord Jesus. Pero, si Mephibosheth, dahil nga anak ni Jonathan, nakipag-isa, parang one yan, di ba one? Naging recipient. Wow. Amen. Sino dito hindi mo alam, tagapagmana ka pala? Wagalit ka ba? Ako, may minanawaga, hindi ako Baka nagkakamali. Hindi nagkakamali si David dito. We were chosen, there's in the slide, we were chosen in Christ before the world began. Predestined to be sons, included. Wow. So, included ka, kasama ka, hindi ka outsider between the Father and our Lord Jesus Christ. Now, gusto ko lang tingnan dito yung, are you still there? Okay lang kayo? Are you learning something? Yung sagot ni Mephibosheth, dahil nga sobrang walang alam, kaya tayo dapat alam natin, position, where we are now, ay ang identity natin. Mga tinuro ni Trix yan. In verse 8, ito naman Mephibosheth, sinabi, fear not, papakitaan kita surely 100% kahit 120% pa ng kabutihan dahil sa tatay mo si Jonathan, ire-restore ko lahat ng kalupaan, ari-arian ni Haring Saul, yung lolo mo, at lagi kang kakain dito. Ibig po sabihin nung laging kakain, ibig sabihin lang, he will stay in the palace. Doon na siya titira. Okay?
Ito ang sagot. Verse 8, can you show it? And he bowed himself and said, what is your servant? Kasi sobrang nga. Alam nyo, ang pagpapala ng Panginoon, sobrang nga ka. Na nag-expect ka na, nilagpasan pa. Para, Lord, ito lang expectation ko. Expectation. Wag na tayo, ito hindi totoo dito kay Lord. Yung expectation, reality. Di ba? Magkaiba yon. Ito, totoo to. Ito lang in-expect mo, ito yung reality mo. Sa Panginoon, pwede yon. Di ba? Kaya ang sagot, kanganga siya, what is your servant? Sino ba ako? Nagpapakumbaba naman siya kasi nga alam niya na he is not in power. At this point in time, supposedly, Saul yung naging hari. Kung namatay siya si Jonathan, namatay din. May isang kapatid si Ishbosheth, Bosheth naman talaga, nag-attempt na pumalit kay Saul, pero hindi, kasi hindi siya ang kasunod na hari. Namatay din yan. Ngayon, si Jonathan din na siya nag-asam. Si Mephibosheth din na siya nag-asam because lame na nga siya, kaya nag-secluded, nagtago na lang siya. Kaya takang-taka siya. Kaya ang sagot niya, bakit? Why you should look upon such a dead dog as I am? Sa sobrang mahal niya, sino ba ako? Sino ba ako para ako gawan mo ng kabutihan? So, di ba sabi ko nga sa inyo, it's not about him. Kaya nga, in-emphasize ni David, for Jonathan, your father's sake. Di ba? Tapos yung pa rin sagot mo, ano ba naman? Kaya tayo, wag din tayo, wag na tayo magdadrama kay Lord, ha? Pag finally, na dumating na sa'yo, more than you asked for. Don Wilson, Ephesians 3:20. Amen? Wag na tayo, Lord, bakit naman, Lord? Sobrang dami naman ito. Mamigay ka. Sino na nagagalit? Sobrang dami naman ng bigas, maubos ko ba yan? Dead dog. You know dog, yung mga dog at the time. Siyempre parang, sino ba ako? So tumitingin nga siya, huwag ka tumingin sa sarili mo. Tingnan mo ang Panginoong Jesus. As Christ is, so are we in this world. Pero the good news is, verse 9, hindi siya pinansin ni David. Di ba? Di ba? Nung sinabi niya, sino ba ako? Nagdadrama si Mephibosheth. Actually, hindi siya nagdadrama. Tatakot pa din siya. Sino ba ako? Ba't mo ako ginagawa ng kabutihan? Hindi siya sinagot. And then, the king called to Ziba. Yung unang tinawag na nagturo ko nasaan si Mephibosheth. Ziba! Binigay ko na sa... So, naging alipin siya ngayon ni Mephibosheth. Binibigay ko sa iyong pamamahala. Okay? I have given unto your master's son all that pertain to Saul and to all his house. So binibigay ko sa kanya lahat ng ari-arian ni Saul. Kasi si Ziba, alipin ni Saul, nakaraang hari. So ngayon, sabi niya, verse 10, ikaw, alam mo to si Ziba, Maziba, 15 lang naman yung anak niya. Ikaw at yung mga anak mo, mga alipin mo, magtatrabahuhan nyo yung mga lupain ni Mephibosheth. Pero sabi, meron ka namang something. Alam mo si David, alam mo si Lord, alam niya gagawin. Can you believe that God knows what He will do? And sometimes, yung ways ni Lord, hindi our ways. Kaya, let us not be like this. Halimbawa, may hindi ka sa Panginoon, ha? Na tinuturuan mo siya. Na, Lord, kailangan ko ng ganito. Pwede ba sabihan mo si sister? Gisingin mo si sister sa panaginip. O kaya, Lord, pwede ba? That's why, what I'm saying is, before we do anything else, in our human, let's ask the Lord, Lord, anong gagawin ko? Yung kinanta natin kanina, your goodness is running after me. Di ba? My life laid down, I surrender now, I give everything to you. You know what you are giving to the Lord? Your concerns, your worries, anything that, Lord, sa'yo na to. Ang dami ko na nilagay sa kamay ng Panginoon. Kasi it's too much for me to carry. Ikaw din. Kaya nga sabi, live your life freely and lightly. Bigay natin sa Panginoon. That's, I surrender all. I give you everything. Sobrang mabuti ang Panginoon. Amen? Bigay mo lahat sa Panginoon. Hindi mo, kaya you have sleepless nights. Because you're thinking about so many things. Tama naman yung nag-iisip. Tama ba? Tama naman nag-iisip tayo. Pero but if it's taking toll on your health, bigay mo sa Panginoon. I give you everything. Kung sabi niya, ikaw, ayan, idadali mo lang yung harvest para merong food. Siyempre, si Mephibosheth at this point in time, may pamilya na nga siya. Tapos, siyempre, may mga alipin din siya. So,
pinrovide lahat ni David. Pero sabi niya, mahigpit ang kanyang tagubilin. Pero si Mephibosheth, yung anak ng master mo, lagi lang dito sa tabi ko. O 15 sa 20 servants. But anyway, you know, sabi ng mga Bible scholars, this is wisdom din kay David. Not because, I think ano lang naman, you know, comment lang naman ng Bible scholars na, it's good to be keeping your enemy, nakikita mo. Kita ko mga galaw mo, Although at this point in time, hindi naman threat si Mephibosheth. Okay? Pero it's good to be keeping your enemy. Yun daw isang, maybe isang rason ni David. Pero syempre tayo, hindi naman ganun ang Panginoon. Hindi naman tayo kaaway ng Panginoon During that time lang. So, yun yun. So, isn't it good? God wants to be keeping you. Sabi na pa, dito ka lang lagi sa tabi ko. Di ba may kanta yan? Sa tabi mo. Tama ba yun? Anyway, okay, sige, ito na. Konti na lang ha. I'm just giving the, kasi itatakal natin next week about restoration. And FYI ko lang sa inyo. Last February 2025, Trixie shared along this line. Restoration. Nakalimutan nyo. Huwag kayong mag-alala. Papaalala ko sa inyo. But anyway, now, restore all. Ayan. So whatever losses incurred by the family of Saul, di ba? Siyempre nga, biro mo, namuhay na siya doon. David is very much willing. God is very much willing to restore to you all. Hindi siya ang kumuha, pero siya magbabalik. Amen? Hindi siya nagbigay ng sakit karamdaman na yan, pero siya ang nagpapagaling. Hindi siya ang nagbigay ng kakulangan na yan. Never mind if it's your own fault. Kahit pa rin, ako naman nagkasala. Hindi, mahal ka ng Panginoon Kung gusto mo mabalik, mas gusto ng Panginoon. So you have to receive this and believe. Restoration belongs to you in Jesus' name. And mind you, the Hebrew word of kindness is kesed. That is grace also, kesed. Kindness, reproof, piety, favor, goodness. Sino dito gusto? Favor after favor, grace after grace. Di ba palagi sinasabi niya, lagi nating umaga pagising mo, Lord, thank you, may favor ako ngayon. Dalhin mo ako sa tamang tao. Hindi natin alam sino mga tamang tao. Hindi natin alam kung saan ang tamang lugar. That's divine protection. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. By all means, go to God. Lord, thank you. Today, I expect favor after favor. Uy, favor naman. Favor ni Lord. So, give God the glory. Amen? So, kesed. That is for us today. Anong ibig sabihin ng favor? Ng grace? Unmerited. So, hindi mo pagtatrabahuhan. Thank God. Unearned. Undeserved. Kaya yung sagot ni Mephibosheth, mali. Diba? Sabi niya, sino ba ako? Hindi nga, ikaw ang usapan dito. Hindi ikaw ang bida. Ikaw ang recipient. It's between Jonathan and David. Inignore ni David kasi mali nga. You know why? Ginagawan ka ng mabuti ng Diyos dahil mabuti siya. Tapat ang Diyos sa'yo kasi ganun siya. Tapat talaga. It's good you are faithful to God. That's good. That's good enough. Amen? Pero it's not about us Because sometimes we fail. Sometimes we don't feel like going to church. Sometimes we don't feel like praying. Diba? It happens. And God knows it. Pero mahal ka pa din. It's never about us. Tapos, pag may nangyari sa hindi maganda, huwag na tayo dun sa, ano ba kasi pinagagawa ko hindi tama? Huwag ka na magkalkal. Kasi mayroong kaaway. At saka nandito pa tayo sa mundo na cursed. But thank God, there is help. Amen? It may be true that you did something wrong, pero whatever happened to you, it's not God's doing. Ang gagawin ng Panginoon, He can turn around your situation for your good. Isn't God good? Wala. Sobrang mabuti ang Diyos Kung paanong, di ba, God is love. Hindi siya may pag-ibig lang. Yun ang karakter niya. Kaya He cannot help but love us. From the moment of time pa. Kaya nga siya nag-create ng tao In the image of God created Him. Huwag ka na magtanong, gawa ba ako ng Diyos? Kanino ka gawa? Ayan, ingat-ingat kayo sa mga AI. Tignan mo katabi mo, hindi AI yan. Grabe, no? But anyway, now, going back.
So sinabi niya, restore. So anything that the enemy has stolen from you. So tatakal natin next week. Pero yung sabi niya, eating at the king's table, eat at my table continually. Eat bread. So ibig sabihin niyan, it is a place of honor and acceptance. So David is treating Mephibosheth like family. Di ba may gano'n naman tayo mga di ba? Sino dito, you are so welcome sa family ng friend mo. Sasabihin pa nung nanay mo, oy, wag ka na nagpapaalam ng nanay ng friend mo, di ba, Trex? Oy, sige lang, kain ka lang dyan. You are family. Church is a family. Kaya that's why nakita niyo yung mga pictures natin ka na, huwag ka na magtaka, sabi, uy, picture tayo. Kaya may naipalabas tayo. Amen. Church is a family. Amen ba? You know, the first people that will help you, yung mga ka-faith. That's why we scheduled the first men's and women's for this year. Dahil maiksi lang naman ang service for today. Mamaya, and thank you each and everyone sa mga nagpat bless. Hindi ko naman hiningan, medyo nahiya ako. Yung iba lang nasabihan, pero hindi nasabihan. Nagdala pa rin. Thank you pa rin. Amen? But anyway, sabi, what is on the king's table? Honor and acceptance. Yung privilege na yun, hindi lang para ma-meet ang physical needs ni Mephibosheth, pero para ma-restore yung dignity niya, tsaka status. Alam mo yan, naalala niyo for the last scripture, sa Revelation, nung nagpapatawag na ang Panginoon, na marriage supper of the Lamb. Di ba, tayo, ang church is the bridesmaid. The Lord Jesus is the bridegroom. Kaya dun sa last days, okay, magpapatawag ang Panginoon ng supper. Parang ganun yun, ng table. Amen? Iba pa yung table na nasa Psalm 23 na sinabi ni David. Okay? So yun yung mga sidelines. So yun yung mga important points. So have you given the papers? Okay, so yan po ang ating word for the year. Fear not, because God will surely show His kindness to you for Jesus' sake. Dahil kay Jesus, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Amen? Let us make sure today. Teka muna, tapos i-restore niya sa'yo lahat. Hindi lang po ito pangako ni David kay Mephibosheth, pangako ng Diyos sa atin to because of Jesus. And then, lagi tayong may provision sa Panginoon. Can we, may I lead you if you have not received the Lord Jesus in your life? Samahan po natin sila, sabay-sabay tayong manalangin. Sabihin po natin, Father God, ngayong umaga, lumalapit po ako sa inyo. Marami pong salamat. Binigay ninyo ang bugtong niyong anak para sa akin. Jesus, today, I decide to make you my Lord and Savior. Marami pong salamat. Jesus died for me. Jesus paid the price for my sins. Jesus' body was broken so I can be healed. Thank you, Lord. In Jesus' name.